Clara's POV. Matapos ang nangyari sa amin ay pinagbihis na din niya agad ako at muli kaming bumiyahe. This time ay sa mismong bahay niya na ako idinala. Nakatahimik lamang ako hanggang sa ituro niya sa akin ang kwartong gagamitin ko. Nagulat pa nga ako nang makita ko na naroon ang lahat ng mga gamit ko. Sa bagay, Addison nga pala siya. Huwag nang magtaka. Matapos makapagbihis ng matinong damit, ay bumaba na ako upang libutin ang loob ng bahay. Hindi pa kasi ako inaantok kahit madaling araw na, kaya lumabas na muna ako. Epekto siguro ito ng drugs na nainom ko, kaya hindi ako makatulog. Ultimo nga yung sakit ng private part ko at ng buong katawan ko hindi ko gaanong maramdaman. Nang makarating ako sa salas, hindi ko na napigilan pa ang aking pagamangha sa sobrang ganda ng bahay. Napanganga na lang ako sa sobrang laki nito at natulala. Hindi ko natuloy na malaya na nasa likuran ko na pala si Bernard. Nagulat na lamang ako nang iharap na lamang ako nitong bigla sa kanyang gawi at sabik na nilamong muli ang aking labi. At dito, sa loob mismo ng kwarto niya, muli niya akong inangkin ng paulit-ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa kami ay mapagod ng dalawa. Kahungkagan, yan ang aking isa pang nararamdaman. Magmula nang ako'y iwan ni Bernard. Matapos pagkasasaan ng aking buong katawan, pati ang epekto ng gamot ay wala na rin. Nakuha niya na. Nakuha niya ng aking pinakaiingatan. Napakasakit isipin na matapos niyang magamit ang katawan ko ng paulit-ulit, ay basta niya na lamang akong iniwan, ni hindi man lang ako nakakuha ng salita mula sa kanya. Wala. Bakit napakasakit lalo na ngayon? Pati buong katawan ko'y nakikirami sa sobrang sakit na aking nararamdaman. I feel so helpless now. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Napakadaming pumapasok sa aking isipan. Pero isa lamang ang isinisigaw nito. At yun ay ang tumakas. Tumakas sa lahat ng aking problema. Siguro naman matapos niyang makuhang pakay niya sa akin, ay hahayaan niya ng pamilya ko. Tutal nakuha niya ng matagal niya ng minimithi. Sana nga talaga tigilan niya na kami. Sana. Dahil pagkatapos ng nangyari sa amin, hindi ko na alam kung may mukha pa akong maihaharap sa kanya. Matapos makabuo ng plano ay iinot-inot na bumangon na ako sa aking kinahihigaan. At kip-kip ang kumot na iika-ikang pumasok sa banyo. Napapangiwi na lamang ako sa tuwing ihahakbang ko ang aking mga paa dahil sa sobrang sakit ng aking private part. Isama pa ang aking katawan na nalamog dahil sa diin ng pagkakahawak ni Bernard dito. Napahinga na lamang ako ng malalim nang tuluyan na akong nakapasok roon. Matapos alisin ang kip-kip na kumot na bumabalot sa aking katawan, ay binuksan ko na ang shower. Napasinghap pa ako nang bumagsak na sa aking katawan ng malamig na tubig na dumadaloy mula roon. Nang mabasa na ng tubig ang aking buong katawan ay inumpisahan ko na itong sabunin gamit ang sabon ni Bernard. Ang bawat parte ng hinaplos at tinalikan nito sa aking katawan ay dahan-dahan kong pinaraanan ng aking kamay upang sabunin. Namula pa ako nang magawin na sa baba ang aking mga kamay at sa ikalawang pagkakataon ay muli akong napabuntong hininga bago dahan-dahan na sinabunan ito. Bigla tuloy akong nag-init nang pumasok sa aking isipan ang nangyari sa amin, kung paano niya haplusin ang katawan ko gamit ang kamay niya at kung paano niya paraanan ang halikang mga ito. Bakit ang pervert ko na? Maghunos dili ka for Pete's sake. Napakatanga mo. Kung ano-anong iniisip mong kahalayan, yung iniisip mo naiisip ka ba? Naiisip din ba niya kung paano niya pinilas ang sayo? Hindi, di ba? Kaya tumigil ka na, kasi talo na eh. Talong-talo ka na kaya manahimik ka na lang. Damn it. Bakit ang tanga ko lang? Tanga-tanga ko talaga. Sigaw ko nang matapos ako sa aking pag-iisip. Hindi ko rin napigilan pa ang mga luha na kasalukuyan ng pumapatak mula sa aking mga mata. Kailangan ko na talagang umalis dito. Dahil kapag hindi pa, baka hindi na ako makaahon pa sa nararamdaman ko na ito para sa kanya. Ayokong maging kaawa-awa sa paningin niya sa bandang huli. Dahil sa hindi niya ako kayang mahalin. I hate that. Kaya bago pa lumala ang nararamdaman ko, iiwas na ako. At magagawa ko lamang yun kung aalis ako rito at magpapakalayo-layo na. Pagka-shower ko, tinuyo ko na ng tuwalya ang buo kong katawan gamit ang tuwalya ni Bernard. Pagkatapos ay humarap na ako sa salamin na nasa loob. Napalaki pa ang mga mata ko nang makita ang pula-pula sa noo at pisngi ko. Pati buong katawan ko ay meron din. Hindi lang yun. Dahil nang ibaba ko pa ang tingin ko ay bumungad naman sa akin ang kiss mark na ginawa niya malapit sa private part ko sa baba. Shit, pati ba naman sa kama demonyo pa rin siya?
Manang-mana talaga siya sa pinsan niyang isa ring Diablo. Kung si Drake Addison ng Devil 1, si Rance Bernard Addison naman ng Devil 2. Hindi sila nagkakahuli ng pag-uugali. Parehas silang harsh. Kaya siguro napakadaming natatakot sa mga ito kahit na napakagwapo nila. Nang mapasadahan ko na ng tingin ng buo kong katawan ay ibinalot ko na ulit ito ng kumot at dahan-dahan na lumabas na ng banyo. Pinaraanan ko muna ng huling sulyap ang kama ni Bernard kung saan nawala ang aking kalinisan bago ako tumalikod at humakbang paalis ng kwarto. Kahit ayaw ng isip ko sa ginawa namin ay iba naman ang sinisigaw ng aking puso. Parang masaya pa nga ito dahil sa nangyari. Dahil hindi napunta sa ibang pinakaiingatan ko. Pati ba naman ako nadadamay na sa mga bipolar sa paligid ko. Nang makapasok na ako sa kwartong nakalaan sa akin, ay mabilisan na ako nagbihis. Iginaya ko na din ang dadalhin ko, tulad ng cellphone at wallet ko. Papalitan ko na lang siguro mamaya ang SIM ko para mawalan na ako ng contact sa kanya. Hindi naman kasi ako pwedeng magdala ng mga damit at baka pigilan akong umalis ng bantay na guard sa labas. Mainam na ang ganitong wala akong daladala para hindi nila ako paghinalaang tatakas. Ang problema na lang ngayon ay kung saan ako tutuloy. Siguro sa hotel na mumurahin muna para makapag-isip akong mabuti kung ano ang gagawin kong hakbang sa mga susunod pang mga araw. Hindi naman kasi pwedeng bumalik ako sa tinutuluyan namin ng best friend ko. Bakit ba nakalimutan ko ng kontakin si Maddie? Paktay na ako nito. Bahala na nga. Siguro mamaya ko na lamang siya kukontakin kapag nakaalis na ako rito. Maya-maya pa lumabas na ako ng bahay at nagpunta na sa gate kung nasaan naroon ang dalawang guard na nagbabantay. Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim nang binuksan na nila ang gate at pinalabas ako. Napakunot pa ako ng aking noo nang itinawag pa nila ako ng taxi. Parang may mali. Hindi ba dapat pigilan nila ako dahil ayaw na ayaw ni Bernard na pinagko-commute ako? Ay, bakit bang dami-dami kong naiisip? Peste, hayaan na nga lang. First time ko lang kasi, kaya siguro hindi pa nila alam. Nang makalayo na ako sa bahay sakay ng taxi, saka pa lamang bumalik ang aking paghinga. Goodbye Bernard, paalam. Bernard's POV. Sir, nakaalis na po yung taxing sinasakyan ni Ma'am Clara. Wika ng butler na inutusan ko upang bantayan ang aking mahal na asawa. Wala na kasi akong katiwa-tiwala rito. Lalo na ngayong nakuha ko na siya. Alam ko na may iniisip na namang kakaiba yon. Knowing girls. Papunta pa lang ang magaling kong asawa, pabalik na ako. Sa una lang niya ako nalinlang. Pero this time hindi na. Aanhin ko pang surname kong Addison kung hindi ko naman mapapakinabangan, di ba? Kailangan ko na sigurong gamitin ang Addison's move ko. Tulad ng sa Diablo kong pinsan. What we want, we get. Ganyan ang lahi namin. Kung hindi namin makuha sa salita, sa kilos at dahas namin idinadaan. Yan ang aming sikreto. Ayaw naming natatalo sa lahat ng bagay. At higit sa lahat, ayaw naming may nakakakita sa amin na kami ay mahina. Just keep your eyes with her. Malamig na wika ko rito. Yes sir. Sagot naman nito. Good. Kontakin mo na lang ako kung saan tutuloy ang asawa ko. Madiin kong utos bago ko ito binabaan ng cellphone. Inuubos mo talagang pasensya ko, my prodigal wife. Tingnan lang natin kung sa gagawin mo makatakas ka pa. Hindi ko pa pala nasabi na maduming maglaro ang isang Addison. Lalo na kung galit ito. At ganyan ang nararamdaman ko ngayon. I want to punish her. Hard. Para malaman niya kung sino ang boss sa aming dalawa. Tama nang minsang naging mahina ako para sa kanya. Sa bagay bata pa ako noon. At mahina pa talaga. My wife. Ang babaeng bumago sa akin. Ang babaeng minahal ko pero ginago lamang ako. Dahil sa isang pustahan. Ngayon ipapatikim ko na talaga sa kanyang ganti ko sa lahat ng panggagagong ginawa nila sa akin. I want revenge. Napakuyom na lamang ako sa aking kamao dahil sa bangungot na nangyari sa aking buhay dati. Lahat ng gumago sa akin ay naparusahan ko na. Bukod tanging siya na lamang ang hindi sapagkat akala ko magbibehave na siya this time. Pero mali pala ako at may balak pa ulit siyang iwanan ako. Wrong move, honey. Wrong move. Ikaw ang dahilan kung bakit mabubuhay ang halimaw na itinatago ko. This time wala ka ng kawala. Mamahalin mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Clara's POV. Hanggang saan? Mga tanong ngayon sa aking isipan. Matapos kasi ng pag-alis ko sa bahay ni Bernard, ay dumiretso na ako sa isang mumurahing hotel upang planuhin kung saan ako pupunta.
At 1 linggo na akong naririto upang mag-isip. Hindi naman kasi ako pwedeng bumalik sa tinitirahan namin ng best friend ko. At alam ni Bernard kung saan yun. Siguro magstay muna ako rito ng mga ilang araw pa upang makapag-isip ng mabuti. Gusto ko rin kasing tawagan ng best friend ko, lalo na si Joshua. I want to talk to him. Alam ko kasi na nalilito na siya sa mga nangyayari. Lalo na't ipinakilala ko ng date ni Bernard na magpinsan daw kami, na alam kong hindi pinaniniwalaan ni Joshua. Dahil kilalang kilala niya buong pamilya ko. At tanging si Joshua lamang ang makakasagot sa aking mga katanungan sa aking nakaraan. Tanging siya na lang kasi ang pwede kong hinga ng tulong sa ngayon. Siguro naman kapag humingi ako ng tulong sa kanya hindi niya ako tatanggihan. Kahit na kaibigan niya si Bernard. Shit, bakit ba ang hirap ng kalagayan ko? Ganito ba talaga kapag nadikit ka sa isang Addison? Piling ko tuloy isa akong preso na tumakas sa kulungan. Fuck shit, buhay to. Bakit ang unfair? Hindi na maubusan ng problema. Pero speaking of asawa, parang kamukha niya si Renz. Yung lalaking unang minahal ko na niloko ko lamang dahil sa pride. Pero imposible na siya yun. Dahil si Renz ay matagal nang patay. At ako ang dahilan ng pagkamatay niyang yun. Kapag naiisip ko ang araw na yon, hindi ko mapigilan ng masaktan at mangulila sa lalaking yon. I love him, pero niloko ko lamang siya dahil sa pride at pustahan. Pinaglaruan ko siya, ipinahiya sa lahat ng mga tao. Napakamaldita ko noon dahil sunod ako sa layaw. Lahat ng mga gusto ko binibigay ng mga magulang ko. Mahilig din ako mambuli noon, knowing na isa akong sikat sa school. And then one time nakilala ko si Renz. Si Renz na minahal ko. Si Renz na laging sumusunod sa akin gusto. Si Renz na sunod-sunuran sa akin. Si Renz na lumuhod sa paanan ko habang umiiyak para lamang balikan ko siya. Damn, napakatanga ko. Ipinagpalit ko ang pride ko sa isang lalaking mahal ko. At minamahal magpahanggang ngayon. I love him, katulad ng pagmamahal ko ngayon sa aking asawa. Pero sadyang mapaglaro ata ang tadhana para sa amin ni Renz. Dahil nung time na handa na akong aminin ang nararamdaman ko sa kanya, ay saka naman siya nawala sa akin. He's dead. Dahil sa kagagahan ko namatay siya. Sinabi sa akin ng mga schoolmate ko na inatake daw ito sa puso dahilan ng ikinamatay nito. Kaya imposible na si Renz si Bernard. Dahil si Renz ay matagal nang patay. At kitang-kita ko siya sa kabaong kung saan siya nakahimlay nung dumalaw kami sa kanila. Hindi ko tuloy mapigilan ng hindi maiyak sa nakaraan. Nakaraan na pilit kong kinalilimutan pero hindi ko magawa. Isa itong bangungot na lagi kong kasakasama. Siguro ito nang parusa ko sa mga kagagahang pinaggagawa ko dati. Tama lang siguro na mag-isa ako dahil ang katulad ko hindi dapat mahalin. I know na nagtataka kayo kung bakit ngayon ko lamang ito nasabi sa kadahilanang kailan lamang ito bumalik sa aking isipan. Karamihan kasi na nangyari sa akin dati ay nakalimutan ko dahil nagkaroon ako ng trauma. Naging tulala ako. Basta nagising na lamang ako noon na walang maalala sa mga nangyayari. And this past few weeks nga, lagi akong binabangungot. At iyon ang dahilan ng pagbabalik ng aking mga alaala. Kahit hindi ko maalala ang iba sa mga alaala ko, ay tumanim naman sa aking isipan na isa akong masamang babae. Hindi ako karapat-dapat kanino man, dahil isa akong masama. Isa rin yun sa dahilan kung bakit umalis ako kay Bernard. Dahil wala akong karapatang sumaya. Wala. Kaya hanggang maaga pa dapat lumayo na ako sa kanya. Lalo na ngayong may naaalala na ako sa aking nakaraan. Nagising ako nang maramdaman ko na may kumakatok sa aking tinutuluyan. Nakatulog na pala ako kakaisip at kakaiyak nang hindi ko namamalayan. Sino naman kaya ang kumakatok? Yung may-ari siguro nitong tinutuluyan ko. Sino ang... Natigilan ako sa pagsasalita ng makilala kong lalaking nakatayo ngayon sa bungad ng pinto ng aking tinutuluyan. Bernard? Hindi makapaniwalang bigkas ko sa pangalan niya. Imposible. Sa isang iglap lang ay naguunahan na sa pagtibok ng malakas ang aking puso. Hindi ko alam kung sa pananabik or sa takot ko sa kanya. Kaya nagiging abnormal na naman ang pagtibok ng aking puso. Paano mo nalaman ito? At anong... Wouldn't you invite me first to come in? My wife? Walang emosyon na anas nito sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata nitong galit. Kahit na malamig ang mga tinging iyon na pumupukol sa aking buong pagkatao. Pasok ka. Nauutal at napipilitang binuksan ko ng maluwang ang pintuan. Thanks. At humakbang papasok sa aking tinutuluyan. Why?
Madiin na bigkas nito pagkasara ko ng pintuan ng aking tinutuluyan. Napaawang na lamang ang aking bibig nang makita ang pagsuot nito ng salamin sa mata. Hindi. Hindi siya si Renz. Patay na siya. Hindi. Shit. Are you okay, wife? Namumutla ka. Rinig kong tarantang anas nito sa akin. Tanging iling na lamang ang aking nasagot sa kanyang katanungan. Para akong nauupos na kandila na napaupo na lamang sa sahig, habang ang aking mga matay nanlalaki pa rin nakatitig sa kanya. Ikaw? Oh my God. Ikaw si Renz? Wala sa sarili kong bulong, habang nag-uunahan sa pagpatak ang aking mga luha. May naaalala ka na? Mura ni Bernard, bago ako nilamon ng kawalan. Clara! Madiin na mura ko nang makita ko na mawalan na ito ng malay. Buti na lamang at nasapo ko ito kaagad. Nakakaalala na siya? Kailan pa? Damn it. Matapos ko siyang mailapag sa kanyang kinahihigaan, ay lumabas na muna ako sa kwarto upang makapag-isip. Tama ngang sinasabi sa akin nila tito. Akala ko nagsisinungaling lang sila sa akin upang pagtakpan ng kamalditahan ng kanilang anak. Pero mali pala ako. Dahil totoo palang wala itong maalala. Napasabunot na lamang ako sa aking buhok nang maalala kong pagkashock nito sa aking mukha kanina. Walang hiyang salamin na to. Pahamak. Shit. Alam niya na. Sa isiping yun ay hindi ko mapigilang tawagan ng kanyang daddy. Yup. Daddy ni Clara. Hindi totoong naghihirap na sila, kaya ipinakasal ako sa kanya. Ang totoo niyan, ako pang nakiusap sa daddy niya na ipakasal ako sa anak niya. Galit sa akin ang daddy ni Clara nung unang nagkita kami. Sinisisi niya ako sa nangyari sa anak niya. Ako daw ang dahilan ng muntikan ng pagkabaliw ng anak nila. Dahil sinisisi daw nito ang sarili sa pagkamatay ko kuno. Yup, patay na nga si Renz Alcantara dahil ako na ngayon si Renz Bernard Addison. Matagal ko nang ibinaon sa limot ang pangalan na yon. Matagal na dahil kinasusuklaman ko ang apelyido na yon. Siguro nalilito kayo sa mga pangyayari, pero isa lang ang masasabi ko. She deserved it. Clara's POV. Flashback. Mga bebs, gusto niyo bang maglaro? Wika ng founder ng gang na sinalihan ko. Yup, kasali ako sa gang. Uso kasi ito, lalo na at nasa kolehiyo na ako. Actually, bago pa lamang akong member sa gang na ito. Pinilit lang nila akong isali nang masumikat daw ako sa school. At mas lalong katakutan dahil sa kamalditahan ko. At dahil ma-pride ako ay sumali naman ako. Yes, master. Ready kami dyan. Anas lahat ng mga kagangmate ko. Bali, nasa 10 kaming babae na nandito ngayon sa hallway ng school. Alam ko na may hindi magandang gagawin ng mga ito, lalo na sa mga mukha nila. Ang kikreepy. Okay, let's ready mga bebs. Unahin natin ang bagong salta sa gang natin na si Bebs Clara. Wika nito na nakapagpangiwi sa aking mukha. Ang cheap naman ng Bebs. Ano ko, baboy? Kung hindi lamang sa mataas kong pride, nung kang sumali ako dito, trying hard lang naman ang gang nila. Alam ko kasi na kaya nila ako sinali rito upang sumikat sila dito sa school. Mga manggagamit sila, in fairness. Pwede bang Clara na lang, master? Ang cheap kasi ng Bebs eh. Wika ko habang ngumunguya ng bubblegum sa aking bibig. Napangiwi pa ako na nagsitahimikan ng mga kagangmate ko kuno. Nakita ko pang pigil na galit ng master namin bago ito muling nagsalita. Nakikita mo ba yung lalaking paparating na yan? Turo niya sa schoolmate naming nerd na lalaki. Siyempre naman no, hindi naman ako bulag para hindi ko siya makita. Saka ko ito inirapan. Psst, namumuro ka na sa akin ah. Isa na lang bibingo ka na. Madiin na nitong wika na ikinatahimik ko. Matapang lang naman dahil madaming kakampi. That nerd guy. Kiss him and make him fall in love with you. Hanggang sa mabaliw siya sa'yo. I'll give you a month to make it. Madiin na wika nito and for the first time in my life, ay kinabahan ako. Lalo na nang ituro niya yung lalaki na yon. Pwedeng iba na lang? Pigil hininga kong sambit, ni hindi ko nga alam kung maayos pa bang pagkakasabi ko nun. Dahil sa kabang aking nararamdaman, lalo na at papalapit na ito sa aming gawi. Pwede naman, Bebs. Sarkastika nitong wika. Paano? Pilit kong pinatatatag ang aking boses na sambit. Makipagsiping ka sa lalaki nating kagangmate. Anito na ikinalaki ng aking mga mata. No, I don't like. Biglang sigaw kong sambit.
Hindi ko mapigilang kilabutan sa mga pinagsasabi nito. Mali ata ako ng pagkakakilala sa kanila.